kahapon ni Senator Alan Cayetano ay ihaharap nila yung 18 Marines. Walang pagdinig ngayon. Mhm. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Ipapadlock po ba ang session hall or any committee room para hindi nila magamit? Hindi ako mahilig sa mga padlock, no. Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no. For example, kung walang hearing, di walang resource persons, no. Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no. Kasi wala naman officially hearing today. So ano po yung aktual na mangyayari o gagawin kapag ka po sila ay dumating? I cannot speculate, Nympha, pero our position ay walang hearing today, no. Pero sir, pigilan, sir. Senator Erwin Tulfo, may 2 to 3 senators pa daw nalilipat po sa team ninyo. Mas maganda tanungin si Senator Tulfo, mas maganda yung kanyang antena sa ganyan, no. So Sir, pipigilan niyo ba, sir, kung may mga papasok na senador at resource person? no, ang senador, this is their building, no. Dito building ng Senate President, ng Senate President pro tempore, office to ng mga senador, no. So dapat lang sila pumasok dito. Sir, yung resource person, yung mga weakness na sinasabi. Well, since walang hearing, walang resource persons, no. Wala tayong hearing eh. Resource persons will not be allowed to enter the They will not be building. allowed, no. Kasi walang hearing eh, no. Sen, balik ako That's under the security policy. Sen, binanggit nyo yung pagkakaroon ng quorum kahapon kaya napalitan ang leadership ng Senado. Pero ang pinagbabasihan yung numero ay 22. Pero dun sa roll call kahapon, 24 na senator na pangalan ang tinawag sa roll call. Paano po mapapaliwanag yun? Wala, iba naman yung roll call, siya iba yung declaration ng presiding officer at that time. At yung presiding officer nag-declare very clearly na ang denominator yesterday ay 22 senators. Sabi ng ilang experts, ang Avellino versus Cuenco ay hindi applicable sa situation ng Senado ngayon dahil iba yung situation ng nangyari noon, 1949. From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba, no? So until now ginagamit pa rin 'yan in cases of determining quorum. Sen, ano pong mangyayari dun sa mga bill na hindi natalakay yung mga pending for amendment sana? Magpapa-special session po ba kayo? Well, yun yung pinag-uusapan namin. Especially, ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote, no? Pero hindi sila na-confirm. At pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote, no? So, unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So, yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm, no? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto kong ma-address, no? Yan ang isa sa mga tinitignan namin, no? Ha? How soon? Titignan namin muna yung mga, tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador, yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun, no? Will you be seeking audience with the president soon? I need to consult our senators first, no? Kailangan natin ma-consult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin i-approvean sa special session. Pero Pangulo kasi hindi ng special sessions. Siya ang magpapatawag o siya ang magpapatawag. So both houses? Both houses yun. So that's a good point. We also need to coordinate with our counterparts, ang House of Representatives, kung ano pa yung mga natitira nilang mga bills, ano pa yung mga kailangan nilang gawin, no? Sir, how do you... Sayang, kasi kung nag-special session tayo, make sure ma-maximize na natin yung oras. Sayang eh. No? Sir, paano po ba Kasi kagabi naglabas si Senator Erwin Ano? as the new Blue Ribbon Committee Chair ng notice that the Blue Ribbon Committee hearing today is postponed until further notice. Yung kanyang notice kagabi is postponed yung hearing ngayong araw until further notice. I believe he will... Ibig sabihin ba nito, No, sir? I will believe he will
issue another announcement, no? Based on my conversation with him, Monday ba? June 8, no? June 8, Monday ang kanyang target, no? Kaso nakikita ng iba na parang yung attempt daw to stop yung pagsasagawa ng Blue Ribbon hearing sa No, walang Dr. attempt. Oscar. Itutuloy yung Blue Ribbon hearing. That's very clear. Si Senator Erwin Tulfo, the chairman of the Blue Ribbon, itutuloy niyan. Of course, since bagong appointment niya, he has to update himself, no, with the situation and with the pieces of evidence. So itutuloy niyan. Sir, si Senator Alan Peter Cayetano naglalabas din ng instructions sa OSAA, sa mga empleyado. As we speak now, sino dapat ang pakinggan ng mga empleyado ng mga OSAA doon sa mga instruction na ibinibigay? Dahil dalawa po yung lumalabas na instructions. Well, na in duly nila. elected ng majority. Of course, si Secretary Ray Bantug, ang duly elected secretary natin. Ang ating Sergeant at Arms, si General Corpus, wala siya dito, no? Si General Corpus, and of course, yours truly, bilang the SP pro tempore. Sir, masasabi bang stable na ang Senate kung dala-dalawa po kayo ni Senator Alan who are giving orders? Specifically kagabi, naglabas po siya ng memo, tuloy yung Blue Ribbon. After an hour, naglabas po kayo ng memo ng work from home. So how stable is Senate with two leaders ordering the split? Yeah, that's why I'm reaching out to our to all our senators, no? Hindi naman ako, like I said, hindi ko tinitignan majority, minority. Let's work together, no? Importante na nagtatrabaho tayo. We want to go back to work. Gusto natin na maayos ang takbo ng Senado. Pantay-pantay naman kami na gusto na natin magtrabaho, no? So I think common goal yan ng any senator. So ano po ang report sa inyo? Nag-comply po ba yung Senate employees and OSAA dun sa inyong directive, like yung work from home muna and yung mga Yes, I security think so. arrangements? I think so. Pasok ko lang. I have to, actually, may meeting kami ngayon ni Sec Ray on the situation, and I appreciate si Sec John Vic ay nandito rin to para bigyan kami ng update on the situation, no? So after this, trabaho na. So nag-vacate na si Atty. Montales? Nag-vacate na sa office? I believe so. No? I believe so. Senator, Hindi pa medyo bago pa lang eh. So yeah, I have to get Sir, yung Broom Secretariat, sir, hindi po punta sa pinatawag na hearing. walang hearing ngayon eh. So walang secretariat na pupunta. Yeah. Sir, kung office ng mga senador po ang Senate, bawal lang po yung resource persons to enter the session hall pero pwede sa opisina ng mga senador? Meron tayong protocols for visitors and guests. So sundan lang yung protocols, no? Guys, ang importante dito masundan yung protocols, no? Masundan yung procedure natin. Gusto natin safe, orderly ang Senado. Senator, picking up Gusto from natin lahat ng pumapasok dito sumusunod sa mga patakaran natin. No? Senator- Dahil kung hindi magulo. Senator, picking up from the 2020 House fiasco, nag-hold sila ng session outside of the batasan. And what will happen if magkaroon ng ganong instance for committee hearing or perhaps a session na The most plenary? important is quorum. And quorum needs numbers. No? We have 12, they have 10. No? And the minimum number for quorum is 12. How about for a committee hearing? Committee hearing, if you listened yesterday, all seats vacant. So lahat ng chairman vacant except doon na na-appoint yesterday. In fact, walang mga members kasi all seats pati members ay vacant. No? So should the PIA or the Cayetano block hold a Blue Ribbon Committee outside of the Senate that wouldn't be recognized? The senators are not precluded from holding meetings, from holding consultative hearings. Ako, ang dami kong naka-line up na consultative meetings in the next few days with the farmers, transportation group, the NVS, logistics group because of inflation. So these are my own initiative na imi-meet ko yung mga different stakeholders to hear their voices, no? And yung mga problema na nararanasan nila, no? So, yan, trabaho yan ng mga senador. No, regardless kung anong committee ka, regardless kung anong interest mo, no? Senator, Okay. will you invoke the same na sinabi po ni dating Senate President Drilon na yung 2015 kasama sina Senator Cayetano na ginamit yung same 12 majority? Correct.
Correct. I cited that yesterday in my explanation na hindi bago yung 12 na may quorum. In 2015 meron na ganyan. And I believe kanina meron mga document ako nakita na hindi lang pala 2015 but many times. No? I just need to confirm yung mga years. But definitely in 2015, 12 lang yung senators to determine a quorum. Sir, can we gear towards the impeachment issue? Kasi isa yan sa inaabangan. Will you also be the one to preside over Well, the under the impeachment? rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang